imagine mo, away pa yan, Bombo Justin. How can you segregate? How the Department of Labor segregate na ito minimum wage earners, no, na makaka-abate ka na 20 pesos per kilo ng bigas. Ito ay above minimum wage earners. So hindi siya solution. Kung hindi ili ka kasi ng away doon sa hindi, mga band-aid solution at hindi yun yung gusto namin. Ang gusto namin dahil ang mga manggagawa ay deserve ng isang maayos sahod, dapat talaga magkaroon ng legislative wage increase, which is right now is 1,200 pesos per day sa 5 days. Ayan, Sir Jerome, I believe na meron kayong dinaluhan, no, na meeting at ang mga usapin ay tungkol po sa kapakanan po ng sektor po ng paggawa. Baka pwede niyo po kaming mabigyan po ng mga detalye at impormasyon kaugnay po sa bagay na ito, sir? Yes, kanina yung bungan po, ito magandang balita. Pero so far parang hindi magandang balita kasi kahapon handa natin opening ng 19th Congress na natitira pa na I think 5 days na lang natitira. 11. So we expect na isasalang na sa third reading ng plenary ng Congress ang 200 pesos na proposal na pumasa sa second reading. But naghintay kami maghapon, nandun kami sa plenary. It's hard to say na hindi ipinasa. So mayroong mga nakukuha kami na rumors, parang ayaw ng Pangulo yung legislative wage increase. So nagtataka kami sa ganun. Bakit maliit na nga, ipinangako ang mabuting buhay para sa mga manggagawa, in fact, backbone of the economy. Pero pagdating sa wage increase ay sobrang tagal, sobrang delayed, sobrang pinag-uusapan pa daw, etc. Kaya nangalampag tayo, nag-rally tayo in the morning, and then naging part tayo ng delegation ng labor sa loob ng plenary. But sad to say, inabot kami ng around 5 p.m. Malalaman namin, hindi na pala isasala. But we still continue na vigilance sa House na ito pang natitirang mga araw ay maisalang nila sa third reading. Kaya we challenge strongly the leadership of the House, Speaker Romualdez, and of course, Bongbong Marcos to immediately pass third reading sa House itong 200 pesos. Kasi it's a first step towards attaining the living wage to 1,200 pesos per day in the private sector. Sir Jerome, do you still believe na ito po ay ma-aproba ng Pangulo? Kasi meron siyang naging remark sa mga nakalipas na ipapasa kami na sa Regional Tripartite Wage Board yung pagka-decide dito po sa pagtataas po sa sahod ng mga manggagawa sa ating bansa. So sa inyo, ano po yung implication po nitong ganitong klase po ng pahayag ng ating Pangulo, sir? Well, yun nga ang problema, Bobo Justin, kasi ang pahayag ng DBF, gusto niya ng wage increase, pero regional wage board. So sabi na nga namin, paulit-ulit na, in fact, ang regional wage board, naging part na ng problema ng mga manggagawa for 30-50 years. Mahirap bang intindihin yun para sa presidente? Diba? Mahirap bang intindihin yun na nililay down na namin yun? Obsolete na siya, hindi na siya utubra talaga, na barya-barya. Sobrang taas ng presyo ng bilihin. Marami na nagugutom ang pamilya Pilipino. Hindi na mapag-aral yung aming mga anak. Hindi na nga kami makakain ng masustansya. Marami sa amin hindi makaupa ng bahay. Napapalaya sa tirahan. Marami napuputulan ng kuryente tubig every month. So, alam mo, common sense lang naman eh. But then again, dahil ganyan ang stand ng Pangulo, very clear ang pinag-segment sa aming mga manggagawa. The President itself is anti-worker. So, kung anti-worker ang Pangulo, gagawin niya lang, i-dribble lang yung usapin ng call namin for AGP. Kaya, mas talaga, nasa balikat ng mga manggagawa ng taong bayan to send the pressure in a different forms of protest. Itong Senado, itong Kongreso, na mag-pass ng nakabubuhay na sahod. Kasi alam ko naman, sana nag-iisip ang mga senador at congressman ng hindi katulad ng pag-iisip ni Bongbong Marcos. Kasi at the end of the day, sila naman yung gumagawa ng batas
ang Congress and Senate at ipapasa niyan kay Bongbong Marcos. At the end of the day, kapag kapinasa at binito ni Bongbong Marcos ang wage increase, malinaw na siya talaga ay ayaw sa pagtaas ng sahod at very clear, favor lang siya sa mga negosyante. Kaya we still challenge the Senate, no, and the Congress na ipasan nyo na muna. Gampanan nyo yung trabaho nyo, ipasan nyo muna, and then afterward, move forward natin sa Malacanang. At the end of the day, mag-decision si Bongbong Marcos. Sir Jerome, medyo maiba po tayo ng konti pero siyempre usapin pa rin dito po sa sektor ng paggawa sa ating bansa dahil ito, sad to say, no, sa ika-siyam na sunod-sunod na taon muli pong napabilang ang bansang Pilipinas sa top 10 worst countries for working people. Ayon po yan sa 2024 Global Rights Index ng International Trade Union Conference Confederation na lumabas yung anunsyo po na yan sa Geneva po kahapon. So any reaction with this matter, Sir Jerome? Nagulat pa po ba kayo sa anunsyo po na ito? Well, it will not surprise for us, Bobo Justin, because for the longest time naman talaga, hindi naman in-address ng gobyerno yung mga gross violations ng gobyerno itself through military, police, doon sa aming karapatan sa pag-oorganisa. At kaya yun na nga lang, nakakaano lang kasi yun na lang ang consistent sa Pilipinas, no? Yung pagiging worst countries, the top 10 worst countries pagdating sa sinulong daw. In fact, tama-tama nagaganap ngayon ang ILC, no? Taon-taon naman siya. At sobrang kinukondem natin ng Department of Labor kasi lalo na itong si Yusek Bitondo, pinagtatakpan niya yung nagpapatuloy ng mga gross violation sa hanay ng mga manggagawa, yung rampant contractualization po kay public and private, hindi naman nila in-address yan, yung low wages, at mas masama pa yung different forms of attack sa pag-union, no? Andyan yung red tagging, ramp-up charges, disapplication campaign, at saka yung killing pangunahin. So, ang ginagawa ng gobyerno, pupunta sa ILC, at magsasalita na para bang in-address na nila yung mga problema ito. At in fact, nakakalabi nila, nakakalungkot kasi nawala ang Pilipinas sa short list ng mga bansa na dapat ay isalang for investigations ng ILC. But then again, nandun pa din ang Pilipinas sa top 10 worst countries. Just because hindi nila in-address yung long-standing na problema ng mga manggagawang Pilipino. So kaya hindi kami nasusupport. Yes po. Sir Jerome, ano ba yung mga kategorya na kinukonsidera nitong Global Right Index ng International Trade Union Confederation para masabi o kaya naman ay masukat ang isang bansa na kabilang sa mga worst countries for working people po? Well, ang mga pamantayan naman dyan, una, nagpapasahod ka ba ng tama? Tapos, hindi simpleng tama. Yung sahod ba ng mga manggagawa sa isang bansa ay capable para mabuhay ang isang pamilya. So, doon pa lang, pag tinranslate mo yun sa Pilipinas, bagsak na tayo sa pinasahod. No? Pangalawa, nire-respeto mo ba yung pagiging regular ng mga manggagawa, both public and private sa bansa mo? Sa Pilipinas, ang naka-employ natin na almost 40, close to 50 million ng mga Pilipino workers right now, no, ay majority, 60-70% at contractual status. So, bagsak na kaagad ang Pilipinas. And thirdly, sinusukat yan sa usapin kung gaano mo nirerespeto ang freedom of associations, lalong-layo na yung pag-organize ng union at pagkikipag-collective bargaining agreement. So, alam naman natin sa Pilipinas, for the longest time, ng pag-union ay under attack. Benefy pagdating sa union, parang tinuturing tayo mga terorista. So, andyan yung red tagging, andyan nga yung ramp-up charges, and until the killing. So, itong mga rason na to, doon sa fundamental rights ng mga manggagawa, yun yung isinasalang sa ILC. So, kapag na may complaint, dapat i-address yan ng ILC o sa atin ng gobyerno na tugunan ito. Sa Pilipinas, hindi naman tinutugunan ito. So, kaya, paulit-ulit tayo na nalalagay dun sa 10 worst country na kategorya ng International Trade Union Confederation.
International Trade Union Confederation. So wake up call ito sa gobyerno kasi i-impact yan, Bobo Justin. The moment na nandyan ka sa list na yan na 10 worst countries, yung mga negosyante mag-hesitate na pumasok sa bansa mo. Diba? So, ang impact niyan, yung bitaw na impact niyan, lalong wala na nga tayong sariling economy, lalong wala pang papasok na negosyo sa'yo, lalong lalala yung unemployment sa bansa. So although ayaw naman natin na doon lang umasa, gusto nga talaga natin, ang gobyerno ng Pilipinas ay magpundar ng sarili nating ekonomiya na hindi nakaasa sa dayuhan. Wala ka na nga doon, may ganito ka pang track record, so another problema mo yan. Dahil walang kikitain yung bansa mo, ang next step niyan, lalaki yung budget mo, magungutang ka na naman. So, alam mo yung paulit-ulit na mga situations na palala, lalo tayong ibinabaon sa napakatinding kahirapan dahil dun sa palpak na mga tugon ng gobyerno at mga band-aid solution. Sir Jerome, ano yung nakikita niyong dahilan? Kasi yun nga, 9 consecutive years. So sana nagkakaroon tayo ng pagbabago sana. 'Di ba? Magkakaroon ng progreso, makikita yung mga pagkakamali o mga pagkukulang. Pero but then hindi natutugunan yung mga problema na yan, but instead somehow dumadami pa yung bilang ng mga kababayan natin na nadadagdagan pa yung mga hinaing po nila sa kanilang trabaho dahil hindi natutugunan. Katulad na lamang dumarami din po yung mga kaso po ng kumbaga parang nagkakaroon po ng epekto sa kanilang mental health o sa kanilang peace of mind, yung kanilang work na sana nagiging comfort zone nila, 'di ba? Kasi syempre bukod po sa bahay, trabaho ang isa sa pinaglalaanan natin ng mahaba-habang oras sa pang-araw-araw po natin, Sir Jerome. Yes, Jackson, simple. Kung bakit hindi ito nare-resolve, instead lumalala pa. Simple, ang current administration, si Bongbong Marcos mismo, ay anti-worker. Walang malasakit sa mga manggagawa. Wala siyang malasakit sa ordinaryong mga mahihirap. When we say malasakit, maririnig natin ang national television na gustong guminhawa, pero hindi siya natatranslate sa mga konkretong programa. Kaya hindi siya ina-address. Mas masama pa kasi siya ay sunod-sunuran sa mga economic policy ng mga dayuhang korporasyon, Estados Unidos, and some other countries in Europe, and Japan, and for some sort ang China. So kung sabihin, mas yun kasi yung binibigyan niya ng mataas na interest to protect the business, to protect the profit, etc. over dun sa pag-address sa mamamayan. Kasi simple, kung ito mga datos na to, hindi ako naniniwala na hindi niya alam to. Yung kalagayan ng mga manggagawa, hindi ako naniniwala na hindi niya alam to. Naniniwala akong alam niya. Pero nagsisimula kasi siya sa frameworks na mali. Basically, ang kanyang mindset ay pro-foreign, pro-capitalist, anti-worker, anti-people. So kaya hindi yan matatranslate talaga sa concrete plan and program para i-address yung long-standing na problema. Susundin niya lang yung mga dikta ng foreign investor na yun nga ang magiging result dahil profit-driven, gusto lang kumiga ng malaking tubo. So ang resulta niyan, day by day, month by month, year by year, ay palalalain niya yung problema ng mga manggagawang Pilipino at palalalain niya yung problema ng ekonomiya ng buong bansa in the near future or in the long run. Kaya kaya nga yung aming proposal ay doable. At doable in a sense na i-address mo to kasi tutugon ito sa pangmatagalang pag-address doon sa problema ng mga manggagawang Pilipino at the same time pagpupundar ng sarili nating economy para makawala ang Pilipinas sa pangmatagalang kontrol at kahirapan na napapatas. Hindi ganun ang track ng Pangulo. Hindi ganun ang track ng administration ng Bongbong Marcos. Kaya yun ang dahilan kung bakit instead na nare-resolve unti, lumalala pa mo. Yun ang dapat na intindihan ng ating mga kababayan. Ayan, Sir Jerome, siguro any message or meron pa po kayong nais na ipabot, no? Kahit pa ulit-ulit sa ating gobyerno at pamahalaan para sana next year, hindi na maitala sa loob ng isang dekada kasi pang 9 years na po tayo, nakabilang nga dito po sa
top 10 worst countries for working people, Sir Jerome? Yes, siguro talaga ang mga manggagawang Pilipino at ordinaryong mamamayan na kailangan na talaga na magkaroon ng ma-wake up call ito palagi na taon-taon na lang tayo naman yung nagpapakahirap, nagbabanat ng buto, kumakayod araw-araw, nagtitiis ng traffic, nagtitipid dahil sa napakalit na sweldo. And yet, ang gobyerno ay kumukolekta na lang tax, no? Nakakalungkot kasi kumukurap at ninanakaw lang ng mga opisyal ng gobyerno. Siguro talagang it's about time na mga lampag tayo, mag-organize tayo, magsalita tayo, magprotesta tayo sa lahat ng klase ng gobyerno. At alam natin dapat kung ano yung primary kinakailangan doon. So wag po tayo magsawa na mga lampag sa gobyerno ni Bongbong Marcos kasi siya naman talaga yung ayaw na dagdagan ng ating sahod, no? At deserve naman natin na madagdagan ng ating sahod at bumaba ang presyo ng mga bilihin. So tayo po ay patuloy na magbabantay sa natitira pang mga araw ng 19th Congress para i-push na ipasa na yung 200 pesos at umabot at the same time pakinggan yan yung 1,200 pesos na family living wage proposal natin. At syempre magbabantay tayo doon sa impeachment trial dahil itong Senado, galing po kami sa rally sa Senate. At itong Senado ay nagmamaniobra in favor para wag matuloy itong impeachment trials laban din sa milyong-milyong pisong ninakaw ni Duterte. So hindi natin papayagan yan. Magbabantay ang taong bayan at tayo po ay maghahanap ng justice and accountability sa lahat ng kasalanan ng mga opisyal ng gobyerno sa ating mga manggagawat sa ating mga. Okay po. Sir Jerome, maraming salamat sa paglalaan po ninyo ng inyong oras. Ingat po kayo, sir, and God bless ho. Maraming salamat, Bombo Justin, at maraming salamat po sa inyo na pag-educate, pagbibigay ng tunay na impormasyon sa ating mga kapatid. Maraming salamat, mabuhay po ang Bombo Radio.